Narito na ang wakas ng mundo. Sabi ni Masangchiol, magandang ideya yon talaga. Sa pamamagitan noon, malamang makakapag-ipon tayo ng ilang dosena sa kanila. Kung akitin natin ang isang kawan ng zombie malapit sa shelter, at pilitin ang mga tao roon na magputok, ang putok ng baril ay hihila pa ng mas maraming zombie patungo sa bakod. Hindi ko eksaktong alam kung gaano kalakas ang malaking monster zombie na yon, pero sa ganoong kalaking kawan, sigurado akong bibigay ang bakod ng shelter. Karamihan sa kanilang mga bantay ay tatakbo sa side na yon, at maaari nating gamitin ang pagkakataon na yon para makapasok mula sa kabila. Sabi ni Kwon Taisik na may mukhang nakakatakot, then papatayin lang natin ang bawat survivor na naroon. Bahaha! Kukukunyi! Maganda ito. Mga anak ng biscuits. Pupuksain natin silang lahat. Isang shooting rampage, isang buong massacre. Nasa bucket list ko na yon magpakailanman. Tawagin itong paghihiganti sa bulok na mundong itinapon ako sa bilangguan. Tumingin siya pabalik at sabi, Jaihu, naiintindihan mo ako, di ba? Puhaha! Sabi ni Song Jaihu, so ang paggamit ng mga zombie para guluhin ang shelter ay nangangahulugang hindi na tayo magpaplano na kunin ang shelter na yon, di ba? Ito ay purely revenge operation na ngayon. Sabi ni Kwon Taisik, sinusubukang maging seryoso, tama yon. Sabi ni Song Jaihu, nakuha ko. Pero ang babaeng iyon, kailangan kong hanapin si Hanyena. Pwedeng mamatay ang lahat ng iba para sa akin. Sabi ni Kwon Taisik, Hanyena. Ang babaeng iyon ang ibig mong sabihin. Kukukunyi. Sure ni. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo, pero sa anumang paraan, sumasang-ayon ka sa plano, di ba? Then kailangan nating malaman kung paano akitin ang napakaraming zombie. Hindi 4 o 5. Isang buong kawan ang pinag-uusapan natin. Hindi mo maaaring hilahin yon sa normal na mga trick, at kailangan nating tukuyin ang pinakamahinang bahagi ng kanilang bakod beforehand. Sabi ni Masangchiol, dapat ba nating humanap ng survivor para gamiting pain? Sabi ni Kwon Taisik, Delandi. Walang rush, kaya pagplanuhan natin ng mabuti. Sa ibang eksena, sabi ni Hanyena, talaga. Si Hesang ay tumawid talaga ng Han River. Sabi ni Karen, Noong huling beses na narinig namin siya, sabi niya tumatawid siya kasama ang kanyang mga magulang. Kung nagtagumpay siya, malamang nasa Gangnam Shelter siya. Sabi ni Hanyena, hanakuha ko. Sabi ni Marie, pero sa totoo lang, sa tingin ko kailangan lang nating lumabas ng Korea. Hindi ko nakikita ang ibang paraan. Sabi ni Karen, hindi ba kailangan nating pumunta sa isang lugar tulad ng New Zealand, Hawaii, o ibang isla kung talagang gusto nating zero infection risk? Sabi ni Marie, ang mga airport ay completely shut down, though, kaya paano tayo makakalipad kahit saan? Pinunasan ni Hanyena ang pawis sa kanyang noo at sabi, haha. Biglang pumasok si Jung Minjun at sabi, Yena. Humahanap ng iyo ang sargento. Sabi niya, bilisan mo. Sabi ni Hanyena, ulit? Okay. Habang pinapanood ni Karen at Marie sina Hanyena at Jung Minjun na lumalakad palayo, ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos sabi ni Marie, Keke. Noong nasa school pa, akala niya ay siya ang hot stuff. Hindi ba nakakatawa ang makita siyang ganyan ngayon? Sabi ni Karen, swerte lang siyang ipinanganak sa mayamang mga magulang. Sa totoo lang, hindi siya masyadong naiiba sa atin. Sabi ni Marie, exactly. Haha. Ang zombie apocalypse ay dumating at siya ay nakakulong dito kasama natin tulad ng lahat. Hindi na masyadong espesyal ang buhay niya ngayon. Sabi ni Karen, hindi mo talaga alam kung paano magiging ang buhay. Habang pumasok si Kang Hakcheol, naguluhan siya matapos marinig sina Karen at Marie na nag-uusap. Sabi ni Marie, pero ang talagang nakakatawa kay Hanyena ay kung paano niya completely na-igno si Jung Minjun sa school at ngayon ay mabait na siya sa kanya. So fudging hilarious. Sabi ni Karen, seriously, ito ay isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Sabi ni Marie, gayunpaman, pustahan ko kahit na mabait siyang kumilos sa ibabaw, totally ayaw niya kay Minjun sa loob. Sabi ni Karen, Sa sitwasyon, nagpapaikot-ikot lang siya. Sabi ni Marie, kapag bumalik na ang lahat sa normal, malamang babalik lang siya sa pag-igno sa kanya. Ang mga fake na tao ay talagang nakakasuka. Biglang sumingit si Kang Hakcheol at sabi,
Kung iisipin mo ang lahat na dinaanan ni Yena at Minjon bago makarating dito. Ang kanilang bond ay siguradong isang bagay na hindi natin maaaring isipin. Tanging silang dalawa lang ang talagang makakaintindi nito. Tiningnan ni Karen at Marie si Kang Hakyol na nalilito. Sabi ni Karen, ano ba yon? Kilala mo ba ang taong iyon? Sabi ni Marie, hindi. Galing ba siya sa school natin o kung ano man? Hahaha. Sabi ni Karen, bakit ba siya sumisingit anyway? Whatever. Umalis na tayo. Sabi ni Marie, freaking hilarious. Tahimik na sabi ni Kang Hakyol, Yanan di. Ilang sandali pagkatapos, sa tire store, nag-translate si Yena, sabi nila nakapagtatag na sila ng contact sa isang United States Recon team mula sa Okinawa na pumasok sa Seoul area. Sabi ni Haduheon, then paparating na ba sila para iligtas tayo? Sabi ni Yena, na-share na nila ang aming location sa kanila, pero sabi nila malalaman lang nila ng sigurado tungkol sa anumang evacuation orders kapag may word na mula sa United States mainland. Pero realistically, mahirap ang mag-evacuate ng lahat dito. Depende sa kung paano magiging ang mga bagay, ang mga sundalong ito lang ang maaaring ma-pull out, o ang buong lugar na ito ay maaaring maging designated as a major United States base. At magamit bilang isang hub para i-analyze ang outbreak at mangolekta ng data sa Korea. Sabi niya isa lang siyang lowly sargento, kaya hindi naman siya ang makakapagdesisyon ng anuman. Pero sabi niya susubukan niya ang kanyang best. Pinunasan ni Haduheon ang pawis sa kanyang mukha at sabi, nakuha ko. Tahimik na nag-isip si Yena sa isang sandali. Pagkatapos sabi niya kay Sergeant David Briggs, kung posible pwede ba akong pumunta rin sa United States kasama mo? Ang aking kaibigan, Jung Minjun. Immune siya sa virus. Nagulat at nalito si Haduheon habang nakakarinig ng mga fragment ng sinasabi ni Yena. Nagulat si Sergeant David Briggs at sabi, ano? Patuloy na nagsalita si Yena sa English at sabi, at ang aking ina ay isang medical researcher na nagtatrabaho sa United States. Kung madala ko si Minjun sa kanya, sigurado akong makakatulong siya. Please dalhin niyo ako kasama si Minjun papuntang United States. Sumama kami sa inyo. Ang aking mother-in-law sorry, ibig kong sabihin ang ina ni Minjun. Baka nasa Gangnam shelter siya. Kung posible, maganda kung madala natin siya kasama natin. Nagulat si Sergeant David Briggs at sabi, wait. Immune siya. Maaari mo bang ipaliwanag iyon ng detalyado? Nagulat si Haduheon at sabi sa kanyang sarili, kanina lang Sinabi ni Yena na immune si Minjun, hindi ba? Sa ibang eksena. Sa klinik ni Yoon Seorin. 9 oras 4 minuto na. 8 oras na naghihintay si Yoon Seorin ng Wi-Fi signal sa kanyang cellphone. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha at bulong sa kanyang sarili. Karaniwang nakikipag-contact lang sila sa amin sa mga preset na araw, pero ang side ng Savior ay siguradong alam na seryosong bagay ito. Kaya maaaring subukan nilang makipag-ugnayan ulit agad. Kung hindi, malamang magpapadala sila ng support personnel sa lalong madaling panahon. Hindi ko kayang pangasiwaan si Jung Minjun mag-isa. Biglang kumatok si Haduheon sa pinto. Honey, tawag niya. Pwede ba akong pumasok? Nag-freeze si Yoon Seorin, pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Hindi kumurap ang kanyang mga mata sa loob ng 5 minuto bago siya nautal, Pasok ni. Ilang sandali pagkatapos na may microscope na nakapatong sa kanyang desk, sabi ni Yoon Seorin habang pinagpapawisan pa rin, ano na naman ito, napunta ka sa ganitong oras. Nanatiling tahimik si Haduheon sa isang sandali. Tiningnan niya si Yoon Seorin at pagkatapos sabi, tungkol sa pagiging immune ni Minjun. Sinabi ko iyon sa United States soldier. Nag-freeze si Yoon Seorin, ang kanyang ekspresyon ay kahawig ng isang teenage girl na sinabihan na buntis bago mag-graduate. Patuloy si Haduheon, ang pagpapasa lang ng impormasyon kay Sergeant David ay hindi magdudulot ng anumang agarang problema. Hindi pa nga sila nakakatanggap ng evacuation orders. At sinabi ko sa kanila na kailangan itong hawakan ng maingat pagkatapos na dumating ang United States Rescue. Nanginginig si Yoon Seorin, pawis na bumubuhos sa kanyang mukha habang sabi, Ako ni. Bigla siyang nagalit at sumigaw, Sinabi ko sa iyo na huwag mong sabihin sa kanila. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Bakit hindi ka kailanman nakikinig sa sinasabi ko? Nagulat si Haduheon. Honey ni. Kalma ka lang.
Sumigaw si Yoon Seorin, ako. Para sa kapakanan ng Fudge, seryoso. Namula ang mukha ni Ha Do-hayon sa galit habang malakas siyang huminga. Honey. Hi. Hi. Pagkatapos tahimik na sabi niya, honey di. Naisip ko na talagang kakaiba ang kilos mo lately. Anyway, iyon ang napagdesisyonan ko. Kapag naaprubahan na ang evacuation, pagkatapos nating pag-usapan, darating sila para kumuha ng blood sample ni Minjun. Hindi pa sigurado kung dadalhin nila si Minjun mismo. Habang lumalakad si Ha Do-hayon patungo sa pinto, sabi niya, para sa'yo. Para sa akin. At para sa sangkatauhan na makalabas sa impyernong ito. Ito ang aming best option. Ilang sandali pagkatapos, habang binubuksan ni Ha Do-hayon ang pinto para umalis, malamig na sabi ni Yoon Seorin, kung may mangyaring mali. Lahat ay kasalanan mo. Bawat bit nito ay nasa iyo. Lumabas si Ha Do-hayon at isinara ang pinto sa likod niya. Biglang tumingin si Yoon Seorin sa kanyang pedestal at bulong, ngayon na naging ganito. Wala na tayong magagawa kundi alisin si Jung Minjun. Hinilan niya ang isang handgun. Ilang sandali pagkatapos, tiningnan ni Yoon Seorin ang mga room assignments. Nanganga ang kanyang mga mata at tumakbo siya papunta sa kwarto ni Jung Minjun. Habang tumatakbo siya, bulong niya, ako. Bilang isang proud. Alipin sa harap ng ating savior. Para sa lubos na pagkawasak ng bulok, nabubulok na Republic of Korea. At ang eternal downfall nito. Iaalay ko ang aking katawan at kaluluwa. Sa loyalty niya. Tumigil siya sa harap ng room number 5. Tinignan ni Yoon Seorin ang pinto, pagkatapos dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at kumatok. Excuse me. Jung Minjun. Yes, sagot ni Jung Minjun mula sa loob. Malambing na sabi ni Yoon Seorin, ako ang iyong attending doctor, Yoon Seorin. Pwede mo bang buksan ang pinto saglit? May nakita ako sa iyong dugo. Kaya may kailangan akong urgenteng i-check. Umiti siyang nakakatakot habang hinila ang kanyang concealed weapon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pinagpapawisan, sabi ni Jung Minjun, pwede mo naman akong tawagan. Bakit pa dito? Inilantad ni Yoon Seorin ang kanyang armas at itinuro ito sa kanya na parang gangster. Bahagyang nabasa ni Jung Minjun ang kanyang sarili. Malamig na sabi ni Yoon Seorin, ikaw ay isang critical bug sa system. Nanginginig si Jung Minjun at sabi, Doktor. Ngumiti si Yoon Seorin na parang matandang babae at sabi, para kay Savior Jin. Kailangan kong hilingin sa iyo na magsakripisyo. Biglang sumigaw si Ha Do-hayon, huwag kang kumilos. Itinuro niya ang kanyang armas kay Yoon Seorin. Dahan-dahang ikiniling ni Yoon Seorin ang kanyang ulo para tignan siya nang hindi kumukurap. Opa, sabi niya. Sumagot si Ha Do-hayon, hindi ka takataka. Patuloy kong iniisip na may kakaiba. Hindi ka na rin katulad ng dati. Bulong ni Yoon Seorin, opa. May nakita akong malaki. Si Minjun ay isang special infected. Kaya niyang magsalita at kumilos na parang normal na tao, pero ang kanyang instincts ay hindi naiiba sa ibang mga zombie. Nagpanggap siyang normal at pumasok dito para impektahan ang bawat isa sa atin. Ang pangunahing layunin ni Minjun ay impektahan tayong lahat. Lahat tayo ay exposed sa panganib ngayon. Kung hahayaan nating mabuhay si Minjun ng ganito, lahat tayo ay mamamatay. Siya ay basically isang ticking time bomb. May tao sa shelter na ito na maaaring makagat ngayon o bukas. Ginagawa ko ito para sa lahat dito. Paano mo ito magagawa sa akin, opa? Nag-freeze si Ha Do-hayon, patuloy na itinuturo ang kanyang armas kay Yoon Seorin. May demonyong pumasok sa iyong katawan. Parang isang completely ibang tao. Tinignan siya ulit ni Yoon Seorin, ang kanyang ngiti ay umikot. Isang demonyo? Fudge. Haha. Hindi ko inakala na sasabihin mo iyon sa akin. Kukukuli. Kung papatayin mo ako, then patayin mo. Kahit mamatay ako sa iyong bala, kailangan kong patayin si Minjun bago ako pumunta. Sabi ni Ha Do-hayon, may taong pinipilit kang gawin ito, di ba? Simula kailan naging ganito? Hindi ka ganyan dati. Hindi pa rin nakapikit si Yoon Seorin mula nang lumabas siya sa kanyang kwarto. Muli siyang nagsalita ni Ha Do-hayon, simula kailan? Tinatanong kita. Nalubog sa pawis si Yoon Seorin habang nagpupumilit na hindi kumurap ng mas matagal. Tahimik na sabi ni Ha Do-hayon, pinag-isipan ko ulit.
Kahit patayin mo si Minjun dyan mismo, hindi pa rin kita kayang patayin. Ang biskit na nagbago sa'yo. Hahanapin ko siya. Nanginginig ng husto si Yoon Seorin pagkatapos bigla siyang sumigaw, kya Nagulat at pinagpawisan ng malamig si Jung Minjun. Biglang naging atensyon si Yoon Seorin na parang sundalo, direktang hinarap si Ha Do-hayon. Sumigaw siya sa harap ng ating proud na savior. Para sa bulok at nabubulok. Ang eternal downfall ng South Korea. Sa aking katawan at kaluluwa. Ipinapangako ko ang aking complete loyalty. Mabigat na pinagpapawisan si Ha Do-hayon habang tinatawag, Yoon Seorin, sumigaw si Yoon Seorin, isinumpa ko ito ng buong puso. Kinagat niya ang barel. Desperadong sumigaw si Ha Do-hayon, Seorin. Wait! Narinig nila ang isang matalim na click. Dumura si Yoon Seorin ng dugo sa kisem. Ibinala ni Ha Do-hayon ang kanyang armas. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay habang nautal, si. Seorin. Nabuwal sa lupa si Jung Minjun. Sa wakas ay nag-relax si Yoon Seorin, ang kanyang mga mata ay nagpikit magpakailanman. Tahimik na lubos ang hallway. Ilang sandali pagkatapos, sa loob ng kwarto ni Yoon Seorin. Tahimik na tanong ni Kang Hakcheol, okay ka lang ba? Sabi ni Ha Do-hayon hanggang noong nakaraang taon. Napakahirap na ang dinaranas ni Seorin. Naskam ang kanyang mga magulang at ang buong pamilya nila ay bumagsak. Pagkatapos namatay ang kanyang ama sa isang drunk driving accident at ang kanyang ina ay nagpakamatay. Kaya siya ay nag-struggle sa bawat posibleng paraan. Pagkatapos noon, may panahon na sinubukan ni Seorin na tumalon mula sa isang Han River Bridge at hininto ko siya. Pagkatapos ng shock na yon, siguradong nasa kanyang mental limit na siya. Hindi ko alam kung nagsimula na ang kanyang naging anyo noon pa. Pero definitely bumalik siya sa pagiging Seorin na kilala ko. Kahit papaano noong una kaming pumasok sa shelter na ito. Naglaan siya ng oras sa pag-treat ng mga sugatan at pag-research sa impeksyon. Sabi nating kailangan nating iligtas ang sangkatauhan. Bilang ang doctor in charge, talagang parang ginagawa niya ang kanyang best. Hanggang kamakailan lang. Kailan ba nagsimulang magkamali ang lahat, sa palagay ko? Tahimik na sabi ni Jung Minjun, Savior Jin. Iyon ang sinabi niya. Naguluhan si Ha Do-hayon. Patuloy si Jung Minjun, ang tinatawag na savior na yon. Ano ba talaga siya? Isang uri ba ng cult o kung anuman? Tinitigan ni Hanyena si Jung Minjun at sabi, ngayon na nabanggit mo, noong nakaraan. Tiyak na sinabi ni Ha Jun na ang developer ng laro na iyon ay pinangalan ng Daniel Jin. Hindi ba sa tingin mo connected ang dalawa? Tahimik na tiningnan ni Jung Minjun si Hanyena. Sabi ni Kang Hakcheol, sinarch ko ang kanyang mga gamit pero bukod sa kanyang cellphone, walang useful na bagay. Pero nakalock ito kaya hindi ko ma-access. Kung ang isang iPhone ay nakalock, talaga bang walang paraan para i-unlock ito maliban kung ikaw ang may-ari? Sumagot si Hanyena, kung nakalock ito, absolutely walang paraan para buksan ito. At walang internet kaya hindi tayo makakapaglookop ng kahit ano. Bulong sa kanyang sarili ni Jung Minjun, zombie game. Daniel Jin. Korean-born Korean-American. Korean-born. Ano ba talaga ang nangyari? Nanatiling eerily tahimik ang hallway. Ilang araw pagkatapos. Tahimik na nakatayo si Hanyena sa labas ng kwarto ni Jung Minjun at bulong sa kanyang sarili, bakit hindi siya lumalabas? Kumatok siya at tumawag, Minjun. Nasa loob ka ba? Lumabas ka. Mahinang sumagot si Jung Minjun mula sa loob, hindi ko sa tingin makakalabas ako. Umuulit na naman ang mga sintomas. Napahinga si Hanyena, ano? Ilang sandali pagkatapos. Dinala nila kay Jung Minjun ang cup noodles at kanin. Tinitignan siyang mabuti ni Hanyena at Ha Do-hayon. Tanong ni Ha Do-hayon, bakit bigla? Sumagot si Jung Minjun, may konting sipon ako simula kahapon. Baka bumaba ang aking immunity at nahawa ako ng ibang cold virus mula sa labas. Kaya maaaring iyon ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi ko talaga sigurado. Pero iba ito sa dati. Nag-frown si Ha Do-hayon at tanong, iba paano? Bahagyang ikiniling ni Jung Minjun ang kanyang ulo. Mahirap ipaliwanag sa salita. Iba lang ang pakiramdam. Nag-isip si Ha Do-hayon sa isang sandali pagkatapos sabi, Dianen. Anyway, huwag kang lalabas kahit ano ang mangyari. Manatili ka lang sa loob ng iyong kwarto.
Kung may makakita sa'yo na ganyan, magiging disaster ito. Bahagyang tumango si Jung Minjun. Yes. Tahimik na umupo si Hanyena sa kanyang tabi, maganda pa rin, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala. Ilang sandali pagkatapos, sa labas ng shelter. Nagpatrol ang mga sundalo sa paligid. Bigla, malalakas na sirens ang kumalat sa lugar. Agad na nag-react si Kang Hakchil. Ha? Itinaas niya ang kanyang binoculars. Ano ang biglang sirens? Naging maputla ang kanyang mukha. Jaeyong. Nag-atensyon si Jaeyong. Private First Class Part Jaeyong. Nag-cock si Kang Hakchil ng kanyang rifle at sumigaw, "I-radio mo ngayon ang bawat bantay sa shelter, at sabihin sa kanilang lahat, kunin ang bawat bala at bawat armas na mayroon sila, at magtipon sa West Outer Gate 1 agad." Sa mga kalye, patuloy na tumutugtog ang mga sirens. Bumukas ang isang police car door, at bumuhos ang mga zombie. Raar. Rudar. Mas marami ang sumunod. Raar. Groar. Ruaar. Isang malaking zombie ang nagpupumilit na itaas ang kanyang ulo, layers ng taba na nakabitin sa kanyang leg. Sa loob ng room number 5. Nagpupumiling matulog si Jung Minjun. Basang-basa ang kanyang damit habang nagdaing high. Parang natutunaw ang buong katawan ko eh. Mabubaliw na ako eh. Bigla siyang umupo, hinihingal. Kumalat ang virus sa kanyang katawan. Iba ang pakiramdam ni. Bulong niya. Tiningnan niya ang kanyang kamay na nagulat. Ano ito? Bigla, kumalat ang mga sirens sa labas. Nag-freeze siya. Ano yon? Kumalat ang isang malakas na anunsyo, emergency situation. Grenade explosion sa West Outer Gate 1. Isang bahagi ng bakod ang nasira, at may mataas na panganib na papasok ang mga infected. Lahat ng survivor sa labas, mag-evacuate sa loob agad. Tinitigan ni Jung Minjun ng blanco, nanginginig. Ano? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.